Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba ay nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pinagpalang linggo po sa inyong lahat. Paki-bless nyo nga yung katabi ninyo sa pagbabati ng pinagpalang umaga. Ayan. You bless each one. Morning po. Magandang umaga po. Isang aral tungkol sa pagbibigay ang nais ituro sa atin ni Jesus sa linggong ito. Sabihin nyo nga po, pagbibigay. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, magbigay. Ayan, Ipinakita ni Jesus ang aral na ito sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagmamasid ng mga tao na nasa simbahan. Ayon kay Jesus, mayroong 2 klase ng tao na nagbibigay ng kanilang alay. 2 uri ng tao. Una, iyong mga mayayaman. Narinig natin sa Ebanghelyo, sila yung nagbigay ng malalaking halaga. Mayaman eh. Alam niyo po, ang mga Hudyo ay masusunurin sa batas ng Diyos. At ayon sa batas, ang tinuturo, 10% ng iyong kinita ang iyong dapat ibigay sa simbahan. 10%. Halimbawa, kumita ka ng 100 piso. Magkano ang sa simbahan? Hello? Ba't may narinig ako sabi 5 piso? Kinupitan pa no? Ulit, kapag 20 pesos naman ang kinita, magkano ang sa simbahan? Yan, ganyan. No? Ganon. 10%. Nililito ko lang kayo para mabilis mag-compute. Ganon sa batas ng mga Hudyo. Kaya ang mga mayayaman, di hamak. Malaki ang naibibigay. Kasi kung kumita ng 1,000, magkano dapat ang bigay? Yun, 100. Ganyan ang mga Hudyo. Sumusunod sa batas. Kaya naman ang mga mayayaman, malalaki ang naibibigay. Kaya nga ang tawag, ika-10. Ibig sabihin, ika-10. Ika-10% ng iyong kinita. Ngunit, ang nakapukaw sa loob ni Jesus ay ang pangalawang klase ng taong nagbigay sa simbahan o templo. At ito
ay sa katauhan ng isang balong babae. Balo. Inihulog niya ang 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tingnan nyo, 2 kusing. No? Kung isang kusing, hindi pa pera ang tawag doon. Pero yung 2 kusing na yun lang ang kanyang pera, hinulog pa ng balo. Napukaw ang loob ni Jesus dahil maliit man ito kumpara sa hinulog ng mayaman, pero siya ang nagbigay ng buo niyang ikabubuhay. Ilang porsyento ang binigay ng mayaman? Ilan? 10. Bakit nalito na kayo mag-compute? No? 10%. Ilang porsyento ang binigay ng balo? Buo niyang buhay, ikabubuhay. Mayroong 3 aral. 3 aral na pwede tayong matutunan tungkol sa pagbibigay. 3 lang po ito. Magandang aral na matutunan mula sa babaeng balo. 3. Pag ika-4 na, tulugan nyo na po ako. Okay ba po yun? Pag 3 lang, walang matutulog. Una, pagbibigay ng hindi sa kakayanan, kundi sa kagustuhan. Noong panahon ni Jesus, lalaki lang ang pwedeng magtrabaho. Lalaki lang. Pag babae ka, hindi ka pwedeng magtrabaho. Anong dapat mong ginagawa? Gawaing bahay. Sa panahon ngayon, may ganun ba? Hindi, no? Yung lalaki, walang trabaho. Ang babae, ayun, sarap ng buhay ng lalaki, no? Tapos kapag wala pang hinaing pagkain, mainit pa ang ulo. Tama ba yon? Iba panahon nun eh. Iba panahon ngayon. Nung panahon ni Jesus, lalaki lang ang pwedeng magtrabaho. Kaya naman bilang isang balo, bukod sa hindi siya pwedeng magtrabaho, wala ang kanyang asawang aasahan. Namatay pa yung lalaking maghahanap buhay para sa kanya. Kaya kung tutuusin, walang kakayanan ang balo makapagbigay. Kasi wala siyang trabaho eh. Wala siyang kita. Wala siyang kakayanan. Pero dahil sa kanyang kagustuhan, sapat itong naging dahilan para magbigay. Madalas, hindi tayo nauubusan ng dahilan kapag usapin ng pagbibigay. Uy, Father, kulang pa nga sa akin to, hahatian mo pa ako. Father, kapos nga ang sweldo ko eh. Bakit ako magbibigay? Ako nga dapat ang bigyan eh. Minsan naman, hindi naman lagi material ang binibigay eh. O di sige, kung wala kang mabigay na pera, mag-serve ka. Sige nga. Ay, Father, pag linggo naglalaba po ako eh. Ay, Father, pag linggo naglilinis ako ng bahay eh. 1 oras lang? Ilang oras meron sa buong araw? 24 hours. 1 oras lang ibibigay mo sa Diyos, may 23 hours ka para sa sarili mo, ayaw mo pa. Tas pag nagipit ka, hihingi-hingi ka sa Diyos. Yan tayo eh, no? Ganyan tayo. Pero tingnan mo, no? Yung balo, hindi nagbigay ayon sa kakayanan, kundi sa kanyang kagustuhan. Pangalawang aral na matututunan natin sa balo, ang pagbibigay hindi sa halaga, kundi sa kung ano ang natira. Sabihin nyo nga po, halaga. Natira. Ginigising ko lang po kayo. Ang pagiging mapagbigay, nakikita hindi sa halaga ng naibigay, kundi sa halaga ng natira. Marami sa atin, kapag nakitang nagbigay ng 1,000,000, wow! Generous! Nagbigay ng 1,000,000, wow! Ang bait naman! Nagbigay ng 100, wow! Pero hindi mo alam, hindi lang yan
ang kanyang natira. Ang tunay na pagbibigay nakikita hindi sa laki ng naibibigay, kundi sa laki ng natitira. Maliwanag na ito ang pinagkaiba ng balo sa mayayaman. Ang mga mayayaman, ang laki ng kanilang naihulog. Pero kung tutuusin, 10% lang yon ng kanilang kinita. Anong ibig sabihin? Magkano ang natira sa kanila? Ilang percent? 90%. O syempre, kung may 100% kang kinita, 10% binigay mo, magkano natira sa'yo? 90%. Pero ang balo, ibinigay 100% ng kanyang ikabubuhay. Madalas ganyan tayo. Kapag nagbigay, yung hindi natin kailangan. Tinitingnan pa rin natin yung natitira sa atin. Natapos ang bagyo, di ba? Nagbigay tayo sa Caritas, no? Maraming nagbigay ng mga lumang damit, no? Pag tinignan mo yung lumang damit, abay, luma talaga, no? Masusuot pa ba? Hindi na. Naglinis ka lang ng bahay, hindi ka nagbigay. Pero lumabas ka ng bahay, isang sako. No? Pero noong tinignan, halos hindi mo masuot. Ang pagbibigay, hindi nakikita sa halaga, kundi kung ano ang natira. Pangatlong aral na pwede nating matutunan sa balo tungkol sa pagbibigay. Ang pagbibigay, hindi sa pagkukwenta, kundi ng may buong pag-asa. Hindi sa pagkukwenta, kundi ng may buong pag-asa. Isang hadlang sa pagbibigay ang isipin ang sarili. Paano na ako? Paano ako pag nagpautang? Paano ako kapag nag-donate? Paano ako kapag nagbahagi? Paano ako kapag nagbigay? Kapag pumasok sa isip ang sarili, sigurado ang pagbibigay ay susukatin at kukwentahin. Kaya lang naman tayo nagkukwenta ay dahil ayaw natin na mawalan o maubusan. Yung balo, hindi inisip ang sarili. Pwede niyang sabihin, 2 kusing na lang, ibibigay ko pa. Paano na ako kakain mamaya? Ito na lang yung pera ko, paano na bukas? Hindi inisip ng balo ang kanyang sarili dahil panatag ang loob niya na hindi magpapabaya ang Diyos. Yan yung pag-asa. Hindi magpapabaya ang Diyos. Ito ang mensahe sa atin ng ating unang pagbasa. Sinasabi ng aklat ng mga hari, hindi mauubusan ang taong kayang magbigay ng lubusan. Hindi mauubusan ang taong kayang magbigay ng lubusan. Huwag kang matakot magbigay. Umasa ka sa Diyos. Hindi magpapabaya ang Diyos. Dahil hindi mauubusan ang taong kayang magbigay ng lubusan. Bilang pangwakas, naalala ko yung kwento ng isang bata. Alam niyo po, tuwing nag-homily ako, halos lagi may kwento. Para maalala ninyo kung anong kahulugan ng buong pagninilay natin. Yung bata sa kwento ko, minsan pumunta sa isang tindahan ng ice cream. Sinilip niya yung estante at tinignan ang iba't ibang uri ng ice cream. Tinanong niya yung tindera kung magkano ang ice cream na nasa baso. Sabi ng tindera, 50 pesos. Tinanong muli ng bata kung magkano ang ice cream na nasa apa. Sabi ng tindera, 30 pesos. Binilang ng bata yung kanyang barya. At muli, nagtanong yung bata, magkano po yung ice cream na nasa stick? Alam niyo itong mga tinderang ito, kapag tinanong mo ng 2 beses, no, parang naiinis na. No?
Di kasi nila nilalagay yung presyo eh. No? Sana ilagay na lang para wag nang mainis pag nagtatanong. Di ba? Lalo pa pag tumatanda na ang mga tindera. No? 2 beses ka palang nagtanong, galit na. No? Kaya pasungit na sumagot yung tindera. Sabi niya, yung ice cream na nasa stick, 20 pesos. Bibili ka ba? Abay, ang taray, no? Pinili ng bata yung ice cream na nasa apa. Magkano nga yung nasa apa? Yon, 30. At naupo ang bata at kinain ng masaya ang kanyang ice cream. Nang maubos ang ice cream, nakangiting umalis ang bata habang nakatingin sa tindera. Tumayo ang tindera, pumunta sa pinagpupuan ng bata at nilinis ang mesa. Nagulat ang tindera nang may makita siyang 20 pesos sa lamesa. Tiningnan niya ang bata mula sa labas at ang bata kumaway, paalis. Sabi ng isang manunulat, walang sobrang naghirap ng dahil sa pagbibigay. Para sa ng 20? Hello? Tip sa masungit na tindera. Maraming dahilan para wag magbigay. Ang sungit ng tindera, pero isa lang ang dahilan, kagustuhan. Dahil hindi mauubusan ang taong kayang magbigay ng lubusan. Amen? Amen.